Utility vehicle or SUV naman ang ipapakita namin sa inyo kasi actually meron akong kaibigan na nagpapatulong ulit sa akin magbenta ng kanyang sasakyan. So, sabi niya, ipakita mo lang kung may magkagusto, edi bigyan na lang kita. O, di ba? Bibigyan ka agad ako eh. Pag wala naman, okay lang daw. Pero hopefully daw may benta. Kaya kung may naghahanap dyan ng SUV at mga reliable na SUV, pwede nyo ito tingnan. Oops, paunahan na kita. Medyo mas mababa compared sa market value ang magiging presyo nito. Pero may mga kailangan kasing gawin sa sasakyan. So, pwede natin yan pag-usapan if ever. Okay? Presenting to you, Mitsubishi Montero 2015 model, GLSV automatic transmission. So exterior color of this one. Siyempre kung kami ang tatanungin mo, alam natin pula to, pula, red, maroon or yun. Pero kung babasehan natin ng registration, ang nakalagay sa kanya is Sedona Red. Okay, so ito yung exterior niya. Kung makikita nyo, may mga upgrades ng ginawa, may mga pinalitan na, may mga yun nga, upgrade na talaga siya. Tapos pinormahan na siya. Pero sa body niya medyo madungis kasi yung body niya. Isa yun sa actually pinaka-concern nito. Medyo madungis yung body niya. Pero kapag na-buff naman to, mas lalo pa itong gaganda kung buffing lang. Pero may mga scratches kasi siya na portion na hindi na siya kaya ng buffing. So basically, may mga matitira siyang scratches kung buffing lang ipapagawa mo. So ang magandang gawin nito sa exterior, mag-color correction ka muna, ipa-buffing mo, and after buffing, ipa-ceramic coating. Sobrang ganda na ang kalalabasan nito. Okay, so another is, ito meron siyang fender cover na pinili. Aftermarket na rin ito, kaso na ang problema, meron ng damage dito sa baba nito. May discoloration na rin siya, may scratches na. Okay, then of course, makikita nyo yan. Naka-Reno Mags na po yan. Ito bagong-bago lang po ito and worth 80,000 ang upgrade niya dito. Yung gulong pa lang, sulit ka na kasi mga nasa 4 months pa lang itong gulong na to. So sabihin natin mga 90% pa yung tire tread niya, front at back. Yan o. Kasi nung pinalitan siya, hindi na rin masyado nagamit. Tapos ang ganda pa ng mags niya, may mga konting tama lang pero kaya naman maayos, manageable pa rin naman siya. Okay, then side mirror niya, ito I just don't know kung pinalitan na to or still original, pero naka-black kasi siya, baka yung black edition. So ganun din naman sa kabila, the same. Tapos yung mga pinto niya or handle niya, hindi na maganda yung garnish. So basically, kailangan ng palitan or pwede na rin tanggalin. Tapos ito, wala na siya dito ng lock. So, ito nabibili naman to actually sa marketplace or sa Shopee. Mabibili to. Itong garnish, mas maganda, ipatanggal na lang or kung papalitan mo na lang kasi pangit na yung kulay niya. And of course, naka rain visor na rin siya at naka roof rail na rin kung gusto mo siya lagyan ng roof rack. Okay? Then, syempre, ang step board niya, ano pa rin naman yan, stock pa rin naman talaga yan. So, naka step board talaga ang Montero. Okay, so, dito tayo sa pinalikod. Ito makikita mo ang taillight niya, naka-garnish na rin siya. Buo naman yung taillight niya, hanggang dito buo naman po yan. Tapos itong spoiler niya, I just don't know kung aftermarket to or pinabalot niya lang ng sticker. Tapos dito, meron siyang mga crack. Ito, may cracks dito. Yan. Tapos dito sa kabila. And dito. Yan. So again, yan naman ay kung ipapa-repaint mo, maayos naman po yan lahat. Ipapa-color correction mo. Okay? Tapos may konting dents dito. And dito may basag dito sa reverse light niya. So, parang pinatingnan ko to online. Parang nasa 2,000 plus or 2,500 something like that. Okay, then dito naman sa side, of course, syempre,
fender cover, ang mags niya, nasa maayos na kondisyon. And ito, medyo madami lang din siyang scratches. Kita ba yung scratches? Yan. Although hindi naman siya malalalim, pero may mga portion talaga na hindi nakakayanin ng buffing. Yan. So magiging visible pa rin siya. So kung gusto nyo, pwede naman subukan, i-buff muna. Kapag hindi nagustuhan, pwede na lang ipa-repaint para mas maayos siya. Okay? So dito sa tail, sa headlight niya, okay pa naman ang condition ng headlight niya. Nilagyan to ng sticker yata or something kasi may color yellowish na nakahugis puso. Ano din dito sa kabila. So pwede naman natin yan palinisan, ipa-buff. Okay? Then of course, naka-fog light. And nawala lang yung emblem ng Mitsubishi dito. Anyway, madali na lang din yan. Okay? So sa side mirror niya, makikita nyo naka-signal light din naman siya. Okay? So kung titingnan mo ang tindig ng Montero to, kung titingnan mo siya sa malayo, napakaganda pa ng tindig niya. Pero yun nga lang talaga, pag nilapitan mo siya, kitang-kita mo yung mga scratches sa body niya. By the way, naka-lift na rin to. Makikita nyo, mas mataas na siya. Tapos nagpalit na rin ng shock yan sa front. At naka-lift na rin yan sa likod. Dito naman sa interior, of course, makikita mo na rin, may mga evidence na rin siya ng medyo old na. Kasi, again, this is 2015 model. Pero yun nga lang, kung sa 2015, basically, pwede pang mas maging malinis siya talaga. So, pero makikita natin, ito naka-leather seat na po lahat ng mga upuan. Ang dashboard niya, all original naman. Tapos, okay pa naman ang airbag niya sa driver, sa passenger. Yun nga lang, ito hindi na ito working. Itong mga buttons dito, hindi na siya working. Ang hindi ko lang dito na try yung, ano nga ito? Cruise control. Yun yung hindi ko pa dito na try. Hindi ko naman kasi napatakbo ng mas mabilis. Pero naka-paddle shifter na rin po siya. Yan, naka-paddle shifter yan. Tapos center console niya. Isa pa sa problema nito, hindi ko madukot yung saksakan ng seatbelt. Kaya hindi ako nakakapag seatbelt kapag nag-drive. So anyway, madali na lang yan gawin if ever. Tapos dito naka-electronic control na siya sa driver. Yan o. Electronic control siya. Medyo ano lang yung button niya, medyo tanggal-tanggal lang yung button. But basically, kasabay na yan sa mga gagawin natin. Okay? Tapos ito, naka moonroof siya. Yan, tapos pwede mo pa ito i-open actually. Subukan natin. Pwede mo pa yan yung open. Functional pa siya, functional pa. Oh, yan. Wow! Okay. Then, syempre, mattings niya, naka-deep dish matting siya, pero wala na yung original niya. Ay, andito pa yung original niya. Yan. Original mattings siya. Ito pa siya, tapos naka-deep dish mattings. Ganun din dito, tapos ganun din sa likod. Second row tayo. So, sa second row, ito naman, ayan o, naka-deep dish mattings. Andiyan pa yung original mattings niya. Ang leather seats niya, in very good condition naman. Ang kagandahan kasi nitong leather seat na to, itong original talaga, matibay siya. Hindi siya basta-basta napupunit. Kaya tingnan mo, kahit old na siya, nagbe-fade na nga lang, hindi pa siya napupunit talaga. So, yan, may center armrest din siya. Tapos may bottle holder. So, capacity nito, mga 3, 2. Tapos, syempre, ganun din sa likod. Meron din ditong upuan. Yan. So actually may 2 upuan pa dyan sa likod. Pasensya na, medyo magulo lang talaga. May 2 upuan pa and in very good condition pa rin naman siya. At dito, medyo mas maluwag dito actually. Kumpara sa ibang mga 7-seaters. Mas maluwag to. Pero hanggang 2 seating capacity lang din dito sa likod. Ang maganda dito, meron din ditong aircon vent na nasa likod. Yung mga Montero kasi na parang 2014 and below, wala siyang aircon vent dito sa likod. Tapos ito, may control na rin siya dito. Yan, okay?
So dito naman sa pinakalikod, may freebies ng karton. Anyway, yan may lalagyan ka ng tools, malinis pa rin. Tapos ang reserve tire niya actually nasa ilalim. Pero ang reserve tire niya parang yung original pa yan na Max. Okay. Tools. Hindi na ako sure kung mayroon siyang tools. Meron naman. Kompleto naman siya ng tools. Alright. So that's it. Overall, so far, okay din naman ang siguro mga nasa 60% ang kung i-rate ko to, nasa 60%. Yung mga 40%, yun yung mga kailangan pa i-improve dito sa sasakyan to. Kaya pag-usapan natin ng presyo kasi para medyo alam nyo kung paano nyo ma-adjust. Okay? Tara. By the way, so yun, if ever interested kayo dito, better advice ko pa rin, magdala pa rin kayo ng mekaniko nyo and i-test drive nyo pa rin kasi kami kung ano lang yung na-observe namin sa ngayon, yun lang yung may papakita namin sa inyo. Medyo malalim nga talaga yung brake niya. Parang hindi kanya kaya itigil kung mabilisan na takbo. Okay. Anyway, asking price na tayo. So, ito ang malupit-lupit. Na kung titingnan mo to sa marketplace, babasehan mo sa marketplace, hanapin mo ang 2015 model Mitsubishi Montero na GLSV. Ang pricing talaga niya, nagre-range siya from 620 to 650,000. May nakita pa nga ako 2013 ba or 2014 early 2014 naka green plate pa siya. Ang selling price niya 620,000. So ngayon, ito gusto ng aking kaibigan, sarado siya 600,000 at wala na siyang gagalawin. So hindi na siya gagalaw or wala na siyang i-improve pa sa sasakyan, 600,000. Anyway, so sabi ko, sige, subukan lang din namin. Kung gusto niyo po as is where is, 600,000 tayo. Or kung gusto niyo, isi-service namin siya, papagandahin namin ang body, mag-interior and exterior detailing kami, i-repaint namin whole body, kasama na po ang ceramic coating, engine detailing, interior detailing, tapos ang ibang issues, syempre gagawin namin, seat belts, brakes, mag-PMS kami, all in namin yan. Kung isasama namin lahat, all in price na namin is 650,000 for cash buyers. Ilalabas namin ang sasakyan na to na maganda at gagamitin nyo na lang. Okay? So, kung gusto nyo po siyang ipasok sa financing, ang computation natin, kapag 600,000 nyo siya kukunin, I mean, yung as is where is na po siya, ang computation natin is all in cash out is 163,600. So kasama na siya ng processing fee, ang transfer of ownership. Ang hindi lang po dyan, yung insurance kasi optional po yan. 163,600. Kung 12 months or 1 year, 47,200. Kung 2 years naman is 26,480. Kung 3 years naman is 19,813. At kung 4 years naman pero subject for approval siya is 17,200 pesos. So yan yung amortization niya. Now, kung kukunin nyo naman po siya sa 650,000, magkakaroon lang po tayo ng difference na 50,000. Yes, I.